Guys, for today's video, ipapakita ko pala sa inyo ang actual na diskarte kung paano gawin itong pagiging Maxim Rider. Tara, samahan nyo ako. Pero bagong lahat, intro muna tayo. Intro. Katatapos ko lang maligo guys, bihis muna ako ng saglit. Siyempre, maglalagay din tayo ng tawas, no, para hindi rin tayo amoy anghit sa labas, no. Siyempre, magsusuot din tayo ng arm sleeve para protektado yung buong braso natin sa init ng araw. Mag-a-apply din tayo ng lotion sa mukha. Siyempre, dapat yung lotion natin is may SPF sun protection para hindi masunog yung mukha natin sa araw. Bago nga pala ako lalabas, ipapakita ko muna yung mga ginagamit ko at pinaka-importante pag lalabas ka ng bahay at magbabiyahe bilang Maxim Rider. Unang-una sa lahat, kailangan mo raincoat para if in case na umulan, hindi ka mababasa sa labas at hindi ka magkakasakit. Pangalawa naman, ito, mayroon akong maliit na power bank. Tapos charger. In case kulang ang power bank, kasi ang gusto ko kasi dito is maliit lang siya, madala mo lang siya, malalagay mo lang siya sa bulsa. Tapos charger, if in case gamit mo talaga yung cellphone mo, tapos kulang pa rin ito kasi maliit lang ito, ilang percent, mga 30% lang ata ang na-charge nito, pero okay na, nakakatulong na siya, malaking tulong na to siya. Tapos charger if in case kulang ang power bank para hindi ka maaga uuwi, kasi pag maaga ka uuwi, maliit din ang magawa mong kita. At saka bag rin pala, bali dito ko nilalagay yung raincoat ko. Pwede naman din sa delivery bag, pero hindi ko nire-recommenda na ilagay sa delivery bag kasi madaling masira yung raincoat. Sa bag, secure pa siya, hindi pa siya masisira, kasi pag sa delivery bag mo kasi ilalagay, lagi yan naiipit kasi lalagyan mo yan lagi ng mga items na i-deliver mo. So sa maiksing panahon lang, madali lang masira yung raincoat. So I recommend magdala ka ng bag, ilagay mo sa magdala ka ng bag para dito mo ilagay yung raincoat mo. Ito, kailangan mo rin ito. Anong tawag dito? Face mask? Rider face mask. Para ito yan, papakita ko. Okay. Yan. Para hindi masunog yung mukha mo sa araw. Bali, ito lang hindi nakatakip. Para makita mo din yung daan, di ba? At ito rin pala, gloves. Para hindi masunog yung kamay mo. Protection sa araw. Belt bag. Para lalagyan mo ng pera. Especially yung mga coins. Para hindi hassle pag bubunot ka ng pera para pang barya. At helmet. Okay guys, set na tayo.
oras na para lumabas. Tara. Teka, bago nga pala tayo lumabas, Sunday pala ngayon. So, Sunday, di talaga yung, mahina talaga ang biyahe. Pero, okay lang, ipapakita ko pa rin sa inyo paano mag-diskarte sa labas. Time check, 8:40. Ito na nga guys, no? Ipapakita ko sa inyo paano ako kukuha ng aking first booking. First lesson, pag bubukas ka pala ng app for the first time, huwag mong kalimutan i-turn off ang auto, yung nasa upper right corner. Kasi papasok sa'yo ang booking nang hindi ka pa handa. Tapos tap mo itong nearest para makapili ka ng mga booking na malapit sa'yo. Habang hindi pa ako nakakuha ng booking, no, dagdag information lang, no, tungkol sa auto. Kasi pag hahayaan mong on yung auto mo, papasok sa yung mga booking na hindi mo akalain, tulad ng mga scams. Minsan ang abono sobrang laki. So ang advice ko talaga, pag nagsisimula ka, huwag ka muna mag-auto. Medyo wala pang masyadong booking na malapit at pabor sa akin. Fast forward ko muna, maaga pa kasi. Ito guys, no, may nakita na ako para makaalis na ako dito. Subukan ko nga i-request, tingnan natin kung makuha ko. Tip ko nga pala, no, para sa mga baguhan, no, sa mga hindi nakakaalam, pwede pala kayong mag-request ng multiple booking kung gusto nyo, pero siguraduhin nyo pabor sa inyo. Pero sa kaso ko, isa lang talaga nakikita ko ngayon. Ayun, binigay sa akin. Sabi dito, magpipick up daw ako ng baking supplies. Shoutout pala sa'yo, Ma'am May. Nandito na ako sa aking first pick up point dito sa Dream Bake sa Zamboanga City. Shoutout Dream Bake. Maraming mga baking supplies dito. Maxim po ma'am, pick up po. Pagkatapos yung ma-pick up yung item, huwag nyo kalimutan pindutin ang let's go. Pagkatapos, pag hindi nyo sigurado saan nyo i-deliver, pwede nyo pindutin yung delivery point. Yan, mapipindot din nyo sa taas. Ayun, papuntang Kabatangan. Kanina pala tumawag sa akin yung client na hindi ko namamalayan. Baka meron siyang additional, no? Tawagan ko nga, papakita ko sa inyo paano tumawag sa client. Dito, no, tapos ko na na-deliver yung item sa client. So oras na para i-complete para makakuha ng panibagong booking. Oras na para maghanap ng pangalawang booking. Kakuha na ako ng pangalawang booking ko. So dito sa case na to, wala siyang nilagay sa details kung ano itong booking na ito. So ang ginawa ko, chinat ko siya, magpapabili daw.
Ito, dumating na ako sa tindahan. Pindutin ng arrive. Ang pabili, balbak mo dalawa. Tapos sa container ilagay. Big or jumbo? Oh, Ay, alpata sir, hindi kasya na container. Francine na lang lang. ako kasa lang. Yung kasa lang. Okay, big lang siya na sir. Okay, okay. Dalawa. Take out. Take out. Eto guys, nabili ko na yung pagkain. Nalagay na sa aking box. Pagkatapos kong ma-deliver ang pagkain sa client, meron ako agad nakuhang booking malapit lang sa akin. Wala na namang details tungkol ano itong booking. Same process, chat or call the client. Babala nga pala no, sa mga susunod na mangyari sa video ito dahil puro na lang ito sa screenshot. Kasi napapansin ko malakas pumila ng battery yung recording. Pero huwag kang mag-alala dahil matatakil natin lahat ng cases ng iba't ibang booking. Tapos i-explain ko pa ito isa-isa. Marami pang mga tips na mangyayari. At sa huling part ng video na to, mapapakita ko sa inyo kung magkano yung nagawa ko nung araw na yun. Next, pang-apat na booking, mag-pick up daw ng folded foam. Magaan lang naman yung item, kaya tinali ko na lang sa motor. Next tip ko sa inyo, magdala kayo ng tali kahit papano. Pang-limang booking, magdi-deliver daw ako ng lotion worth 2,000 plus. Next tip ko sa inyo para sa mga baguhan, hindi advisable na kumuha kayo agad ng mga malalaking abono na booking kasi baka may scam kayo. Gawin nyo lang ito pag kilala nyo na yung client at palagi na kayo nagde-deliver. Habang papunta na ako sa pick-up location para pick up yung lotion, biglang umulan. Kailangan ko na mag-transform. It's raincoat time. Diba sabi ko sa inyo, useful talaga pag may raincoat. Back to delivery. Pang-anim na booking, bibili ng shawarma. Pang-pitong booking, magpapadeliver ang client ng pagkain sa customer niya worth 590 pesos. Pang-walong booking, magpapapick up ang client ng order niyang cake sa tindahan. Pagkatapos ko ma-deliver ang pang-walong booking, break muna sa delivery, kain muna tayo. Tara. Pang-siyam na booking, wala na naman details, kailangan tawagan ng customer at nalaman ko magpapadeliver pala ng earbuds. Pang-sampung booking, wala na namang details nilagay ang customer, kailangan na naman tawagan at nalaman ko magpapabili pala siya ng cat food. 11 na booking, wala na namang details, tinawagan ko at nalaman ko magpapadeliver pala ng mangga. Pagdating ko sa delivery point, tinawagan ko yung customer. Sabi ng customer, wala daw siya dyan. Doon, punta daw ako sa kanya. So, change location. Tuturuan ko kayo kung paano magdagdag ng ruta papunta sa additional route. Pero bago mo ito gawin, siguraduhin mo muna na nandoon ka na sa location na yon para hindi tayo lugi sa gas. As you can see, from 75 naging siya 83. Pang 12 na booking, magpipick up daw ako ng medisina sa veterinary clinic. Wala daw ako babayaran sa pick up. Pagkatapos ko ma-deliver ang medisina, naubusan ako ng gas. Kailangan ko magpa-gas up. Bale, nabawasan ako ngayon ng 100 peso na kita.
Pang 13 na booking, magpapadeliver ang client ng pastil sa kanyang customer. Pang 14 na booking, wala na namang details, kailangan tawagan ng customer at nalaman ko magpapapick up pala siya ng in-order niyang baking supplies sa tindahan. Wala daw babayaran. Pang 15 na booking, magpapadeliver ang client ng pagkain, wala daw akong aabonuhin. Pang 16 na booking, magpapapick up ang client ng food sa restaurant, paid na daw. Pang 17 na booking, magpapabili daw ang client ng lechon manok at 1 litrong coke. Shout out sa dati kong teacher, hehe. Pang 18 na booking, magpapadeliver daw ang client ng food sa kanilang customer. Pang 19 kong booking, magpapabili daw ang customer ng chicken pizza Chinese restaurant. Pagkatapos, pagdating ko doon, wala palang binibenta. Buti hindi kinancel ng customer at nagpabili pa siya sa ibang restaurant. So, ad route lang ito ang gagawin. Alam nyo na ang gagawin. Ito na nga guys, no, moment of truth. Magkano ba ang kinta ko ngayong araw? Ito na nga guys, no, according sa aking application sa taxi driver app, ang gross income ko ay 1,128 daw. Tapos, ang net profit ko is 950. Hindi pa to bawas ang gastos ko sa paggasolina. Ito naman ang actual na on-hand ko na kita buong araw. Kasama na yung mga tips ng mga customer. Okay guys, tapos na tayo sa video ito. Sana meron kayong natutunan sa video ito at sana meron din mga tao na na-inspired sa pinakita ko. Kung meron man kayong ibang mga tanong, huwag kayong mahiya, mag-iwan kayo ng comment sa baba. I-like ang video at mag-subscribe. Salamat po!